kasagsagan ng paggunita sa kamatayan ni Jesus noong mahal na araw, ay isang nakakagimbal na balita ang gumulat sa mga residente ng Misamis Oriental. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawan ng isang dalagita sa Riverside sa Barangay Tingalan, Opol, Misamis Oriental noong Biyernes Santo ng April 3, 2026. April 3, 2026 nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Opol Municipal Police Station. Base sa natanggap nilang report ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa isang creek sa tabing ilog na nasasakupan ng Barangay Tingalan na nasa kanilang jurisdictions. Kasama ang grupo ng Scene of the Crime Operatives at mga barangay officials ng Barangay Tingalan ay agad nilang tinungo ang area. May kasukalan ng lugar at hindi naaabot ng sasakyan, kaya kinailangan nilang maglakad papunta sa area. Matapos ang ilang minutong paglalakad, sa kainitan ay narating nila ang crime scene. Dito nila nadatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakasuot ito ng checkered na jacket, kupas na kulay sky blue na leggings at pink na Crocs slippers. Ang biktima ay kinilala sa alias na si Isabel, 13 years old at residente ng Zone 2, Barangay Tingalan. Ayon sa salaysay ng mga magulang ng biktima, nagpaalam sa kanila ang anak na sasama sa asawa ng kanyang ate na mangangawil at manghuhuli ng isda sa ilog. Pumayag naman ang mga magulang dahil sa kilala nila ang kasama nito. Subalit pagsapit ng katanghalian ay umuwing mag-isa ang 24 years old na si Journey. Pagdating sa bahay ay tinanong pa nito ang biyanang babae kung nakauwi na ba si Isabel, dahil sa nauna umano itong umuwi at iniwan siya sa ilog. Dito na nagsimulang mag-alala ang pamilya dahil sa walang Isabel na umuuwi sa kanilang bahay. Noong una, inakala lang ng pamilya na baka nasa bahay ito ng ibang mga kamag-anak o mga kalaro at nalibang sa pakikipaglaro. Mas tumindi ang pag-aalala ng pamilya nang malipot na nila at matanong lahat ng taong maaaring puntahan ni Isabel, subalit walang nakakita sa biktima. Kasama pa din ang manugang na si Journey ay muling bumalik ang pamilya sa tabing ilog kung saan huling nakita si Isabel at doon sila nagsimulang maghanap. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid ang kanilang mga sigaw at tawag sa pangalan ni Isabel, subalit walang sumasagot. Nag-e-echo lamang sa matataas na puno ang pangalan nito hanggang sa isang sigaw ang kanilang narinig. Ito ay boses ng 24 years old na si Journey. Sa kanyang sigaw ay sinabi nito na natagpuan niya na ang kanilang hinahanap. Nang lapitan nila ito ay doon na nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Dahil dito ay agad silang tumawag sa barangay na siya namang tumawag ng mga pulis. Sa initial na investigation na ginawa ng SOCO at Opol Municipal Police Station sa crime scene at sa biktima ay una na nilang sinabi na ang biktima ay maaaring ginahasa bago pinatay. Sino ang salarin at ano ang nangyari kay Isabel? Yan ang mga katanungang tumanim sa isip ng mga investigador at ng mga taong nagmamahal sa biktima. Nang iproseso ng SOCO ang crime scene ay ilang mahahalagang ebidensya pa ang kanilang nakalap. Kabilang narito ang ilang mga fingerprints at footprints na hinihinalang bakas ng salarin. Bagamat intact ang suot na damit ng biktima ay kapansin-pansin ang pagdurugo ng masilang bahagi ng katawan nito na bumakas na sa kanyang suot na leggings. Kaya naman malakas ang posibilidad na ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Dahil nga may kalayuan ng lugar sa sentro kung saan naaabot ang sasakyan, pinagtulungan ng mga residente na buhatin ang katawan ni Isabel. Inilagay nila ito sa isang kulay itim na luna at itinali sa isang kawayan na siyang binuhat ng 2 tao hanggang sa marating nila ang sentro ng Barangay Tingalan. Habang ginagawa ang investigasyon ay natuon ang atensyon ng lahat sa lalaking huling kasama ng biktima, ang kanyang bayaw na si Journey. Kapansin-pansin kasi ang pagkabalisa nito at pabago-bago ng kanyang salaysay. Ilang beses pa itong tinanong ng mga magulang at asawa, subalit nagpaiba-iba ito ng sagot at tila ba may tinatago. Kaya naman hindi na inalis ng mga barangay officials ang kanilang paningin sa lalaki.
Ang nasabing kutob ay nagkatotoo ng kusang loob itong pumunta sa tanggapan ng kapulisan ng Opol at doon nga ay inamin nito ang kanyang ginawa. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay idinitalye ni Journey ang pangyayari. Inamin niya na ginahasa niya ang biktima bago niya iniuntog ang ulo nito sa malaking bato na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nang malaman ng balita ay sumugod ang mga galit ng mga kamag-anak ni Isabel sa tanggapan ng kapulisan, kung saan ay nahirapan pa ang mga pulis na awatin ang grupo nang sabay-sabay ng mga ito na sugurin at pagsusuntukin ang suspect. Bagamat agad na napigilan ng mga kapulisan ng grupo ay ilang suntok at sipa din ang tinamo ng suspect mula sa mga ito. Sa salaysay ng ama ng biktima ay hindi nito maiwasang pagsalitaan ng masasakit na salita ang kanyang manugang. Ayon sa kanya, nang mapangasawa ito ng kanyang anak na babae ay sa kanila na ito nanirahan. Tinanggap nila ito sa kanilang tahanan at itinuring na rin na isang tunay na anak. Sinabi din nito na may katamaran ng kanyang manugang at tanging kain tulog lamang ginagawa nito sa maghapon. Ganun pa man ay hindi nila ito pinagsasabihan at sa halip ay ang anak na babae ang kanilang kinakausap. Nang tumira sa kanila ang suspect ay agad din itong nakapalagayang loob ang iba pa nilang anak, kabilang na nga rito ang biktima na si Isabel. May mga pagkakataon na nakakabiruan ng mga ito ang suspect, kaya naman napanatag ang pamilya na kapatid na rin ang turing nito sa biktima, lingid sa kanilang kaalaman na may pagnanasa pala ito sa dalagita. Doble naman ang sakit na iniwan ng pangyayari sa kanilang anak na babae na asawa ng suspect. Hindi lamang kasi ito nawalan ng kapatid, kasabay nito ay hindi rin ito matanggap na ang salarin ay ang lalaking kanyang minahal at pinakilala niya sa mga magulang at kapatid. Ngayong darating na April 11, 2026 ay nakatakdang ihatid sa kanyang huling himlayan ang labi ni Isabel. Malayo pa sana ang mararating ng dalagita. Pangarap pa naman nito na maging isang guro, kaya nga pinagbubuti nito ang kanyang pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.